atong panggoberno sa Pilipinas. Nasurpas pa niya ang kuan iyang papa. Grabe, dahil bilyon, gabot sa trilyon ang korupsyon. Og makita mo nga sa tanaw na to sa YouTube, sa mga kuan, sa mga tawagan sa mga kuan na sa tawagan mga vlogger. Makita nato sa mapili sa vlogger, mga vlogger. Makita nato sa mga vlogger nga katong nakakuha og mga bilyon. Halimbawa Siko, ang vlog ito nga nagpa-check up siya sa Singapore, pa-check up siya sa US. No, grabe yun. Pero kita ang mga kadalasan ang mga naningkamot ng mga anak sa Diyos. Nganong usahay di man nato matagam tama na ang financially blessed kagaya sa mga unbeliever kuning tanong ni Asap. So atong nasaksihan karon sa atong kapanahonan ng realidad gini siya. Realidad sa kapanahonan ni King David kung saan andun si Asap. Nga murag walay pagkabag-o ang panghitabo between the righteous and the unrighteous. Ang dunay relasyon sa Ginoo o ang nagaliglig sa atong Ginoong Diyos. Nga matud pa ni Jeremiah or Habakkuk nga kini mga tao nga unrighteous, makita nimo nga ang Ginoo na silang baba pero wala sa kasing-kasing. Layo sa kasing-kasing. Makita nato na sa mga politiko, di ba? Mga kuan, mga maayos na mo banggit sa kuan sa Ginoo pero tan-aon ang kuan wala gyud. So manang giingon ni Habakkuk. Atong nakita ang pag-expose sa Ginoo sa korupsyon. Sa flood control, o gigamit ang pagbaha sa Manila, pinaagi sa kusog ng mga ulan. Pero dito laging dapitan, di ba? Dinhi na may magkusog ng ulan, pero dili kayo, pero sa Manila, mas grabe ang ilang. Para ma-expose sa Ginoo. Munang divine intervention. Ma-expose sa Ginoo, ma-expose ang ilang corrupt na binuhatan. So, munang salamat sa Ginoo nga wala kayo din sa ato. Kay bahagya pud baya din sa ato. Og na giapil man na sa Blago ang Ipunan River nga nagipakita nga gupa-gupa na. So apil gina sa korupsyon. Kining mga drainage sa Cagayan apil gina. So makita nato din nga milyones ang budget niya pero walay mga bakal, bato lang nga dagko. Kay pagbuhatan na kita sa taga Dinis Bara hakot sa batong nga dagko sa dump truck paibabawan ng simento o nagpagkusog sa baka wala gyapon bungkag tong duha ka tumoy dito nang liki-liki ang iyang dinhi sa taas sumunang agi sa Pilipino nga mga contractor politician na corrupt. Ang most of the corrupt politicians gamit nila ang ilang power to control para magbaha ang kwarta ni anak nga mga project o ilang makorap. Amen? Munang kapungutan tanaw sa kuan sa mga media nga mga kuan pakapungot. Pero mao gihapon ni ang nahitabo sa kapanahunan sa kay King David na nakita ni Asap. Nga hapit na daw siya mag-backslide matud pa ni Asap sa iyang kaugalingon. Habakkuk chapter 1 verse 13 matud pa dinhi, tungod sa imong kaputli dili ka mutan-aw sa dautan ug sa sayo ang Ginoo. Ang Ginoo ang gingon ni Habakkuk. Dili daw siya makatan-aw sa dautan nga binuhatan ug sa mga sayo. Apan nganong gipasagdan mo man ang mga taong malimbungon ug nagpakahilom ka man lang samtang gilamoy sa taong dautan ang taong matarong. So normal ano? Pag dagka ka kwarta, pag powerful ka, dali na kayo nimo masultian o dili maayong kuan ang mga ubos kanimo. Amen? So, matod pa ni Bishop Abante, siyang preaching sa congregation, ako lang ang pinagpala din eh. Maski pinagpala sa inyo, dunay otoridad, tanan, kung ikumpara sa inyo. So, naikuha na video si Abante. Kuya ni sa Abante. Si Bishop Abante. Apil na taan na, apil ng mga pastor na kay Bishop ko siya. Kung nagtanaw sa mga pastor,
Ratok yapon ni. Jeremiah chapter 12 verses 1 to 2. Matod pa ni Jeremiah, you are always righteous, O God, O Lord. When I bring a case before you, yet I would speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? Sumunang pautana ni Jeremiah sa Ginoo nga bisag just sa Ginoo bisag modala siya og kaso ngadto sa Ginoo wala gyud dikit siya makadaog, pero nangutana siya kung nganong ang mga makasasala i-prosper man sa Ginoo, nganong ang mga walay pagtuo kaniya nagapuyo man sa haruhay nga pagpuyo. Verse 2, you have planted them. Murag gikuan mo din sila, murag gipractictahan mo sila manang-ana na. And they have taken root, they prosper, they grow and bear fruit. You are always in their lips, si Jeremiah na yung matanan eh. You are always on their lips, but far from their hearts. The wicked people, maayong istorya sa Diyos, Diyos ilang baba. Pero ang Diyos layo sa ilang kasing-kasing. Wala nila tumana ang gusto sa Diyos. Amen? Sumunang, gikan pa sa Old Testament, hangtod sa New Testament, pwede na natong ipamatana. Salamat na lang dahil na ang pulong sa Ginoo o natubag kini nga pamutana. Tanaw na to ang korupsyon sa hulagway sa mga matarong o ang hulagway sa dili matarong mga tao. Ang hulagway sa taong matarong na si Asap, bisan anaa siya sa Ginoo. So kung siya ingon niya sa verse 1, ipaburan siya o sila sa Ginoo. Matod pa din, ang Diyos maayo gayod sa Israel, kanila nga putli o kasing-kasing. So, sigurado yun. Gani ang Ginoo dili lang maayo sa Israel, maayo man siya sa dili Israelita, sa mga tao nga wala muto kaniya. Dahil matod pa ni Lord sa atong Ginoong Jesucristo, gipaulan ko, gihatag ko ang akong ulan sa mga maayo o sa mga daotan. Sa mga ang akong adlaw gipasidla ko sa mga maayo sa mga daotan. So diha na to makita nga maayo gid ang Ginoo bisag iyang kaaway matod pa niya gigugmag gyapon niya ang iyang kaaway. Maayo ang Ginoo, tama gyud si Asap din Labi na gyud sa mga putli o kasing-kasing katong matinud-anon sa atong Ginoong Dios. Maayo ang atong Ginoong Dios. Amen. So daghang mga promises ang gihatag ang Ginoo pinaagi sa iyang written word. Pero usahay sulayon usab kita niya pinaagi sa atong patience sa pagdawat niya ana nga promise. Kung makahulat ba ta nga medyo madugay na gani, medyo mga tanan na dahil ta sa Ginoo. Di ba? Daghang mga Kristohanon apel lang kita ni ana nga miagita nga kapangutan unday nato ang Ginoo. Maayo ka magka-Lord nganong ingon man ini. So doon ay mga promises na dugay ihatag sa Ginoo. Doon na usay mga promises na di nato gimadawat dahil basing makadaot sa atong Kristohanong kinabuhi. So ang hulagway sa taong matarong na si Asap, dinhi makita nato ang verse 1 na maayo ang Ginoo, pero sa verse 2, matod pa sa dili niya malikayan nga masina sa dagan sa kinabuhi sa mga walay relasyon sa Ginoo. And righteous people, dili matarong nga mga tao. Matod pa sa verse 2 to 3, apan ako hapit na kuwadi sa pagsalig, hapit na sa backslide. Hapit na gayon mawala ang akong pagtuo. Nganuman, kay nasina man ako sa mga mapahitason sa pagkakita nako nga ang ilang mga ang mga daotan na dato. Mo na sa kapanahon na nato karon. Daghang mga daotan na nga dato bisag walay relasyon sa Ginoo. Paano Lord ang gingon mo nga apart from you, you can do nothing? Munang gingon ako, sige nga, sa spiritual nga mga butang, ang usa ka tao, Christian na siya o dili man Christian, wala di siya mahimo kung wala ang Ginoo kaniya. Dahil ang atong mga maayong binuhatan, nagsugod og matapos sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ang nagsugod. Kung hiwalay kita sa atong Ginoong Jesucristo, Kristiyano ka man, tinuod ka man nga Kristohanon, wala gid kay mahimo og malaya ka daw.
sa espiritual nga mga butang. Pero sa material, kung maayo lang ta mo diskarte, basta dili lang espiritual. Kay matod pa niya kung unsay imong itanom, maoy ako imong anihon. So, sige ko i-istorya sa una. Kung maayo ka mamurakot, makakurakot ka yun. Amen? Di mo ba imong tanom? Mga kuwan naman, dili ka pugan sa Ginoo. Muna nga, dinhi warning sa mga Kristohanon sa verse 3. Kung makita na gani nato ang atong kaugalingon, ang atong ma-focus, maikumpara na dahil nato kini sa uban. Amen? Kung maikumpara nato sa uban, dunay duha ka resulta. Either kita ang taas o kita ang ubos. Kung kita ang ubos, kuanay da self-pity. Pwede na itong tanungin ng Ginoo. Ngunit kung kita naman ng taas, pwede tayong magmayabang. Kagaya ni, matikan ko rin si Bishop Abante. Abante siya. Kaya matod pa niya, siya langit ang grabing pinagpala. So magsugod na gani ang kasina, diha na dahil ang mo resulta. Bawal yun sa tubangan sa Ginoo nga ang atong kaugalingon, ang imong kaugalingon, imong ipokus o imong ikumpara sa uban. Ikumpara mo lamang ang imong kaugalingon sa Ginoo, kay siguradong di ka makaabot sa Ginoo. Mula ang gingon sa Ginoo, all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil kung karyo, di ka makaabot sa panan sa Ginoo. Pamantayan sa Ginoo, dili ka gid makaabot sa iyang glory. Muna nga, nganong nawad-an man sa pagsalig, hapin na siya mawad sa pagsalig si Asap, tungod kay nakita niya ang uban o gitandi na dahil niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga daotan. Kay nasina man ako sa mga mapahitason sa pagkakita nako nga ang mga daotan na dato. Tiyan mo na? Kinsay na kailan ni Diskaya? Ipalit niya ang Rolls Royce. Ang Rolls Royce, mahal kay na nasakyanan. Dili sa Pilipinas, ambot pila lang ang nakakuan. Nakakita ko Rolls Royce dito sa Brunei, kay Sultan Burkiya. Matod pa sa vlog, nga ang Rolls Royce ay 40 million plus. Gipalit ni Diskaya, dili kay nakaangay siya sa 40 million plus nga Rolls Royce. Tungod kay na ay libre nga payong. Grabe no? Grabe no? Sumuning mga grabe na. Di na nila alam ang kung sa buhaton sila kwarta, pero wala sila satisfaction sa ilang kwarta. Wala manubra ang kwarta sa ila. Dahil kung wala kung ang padayon pa silang mangurakot ng mangurakot, limbungan nila ang mga Pilipino. Dahil ang limbungan sa kulang og mga materialis ang ilang gibuhat nga project ang Pilipino man. Limbungan nila ang Pilipino. Dili ang mga opisyalis na isa pa sa mga opisyalis na may mga maayo pero kadaghanan gyud sa mga Pilipino nga corrupt gihapon. Amen. Naagani sa simbahan ang corrupt sa wala pa sa relasyon sa Ginoo. Sa simbahan ay mga corrupt. Daghan. Pag ang atong kaugalingon na gani ang atong may focus, ang kasunod ni Ana ay ikumpara na dayon na to ang atong kaugalingon ngadto sa uban which is prohibited by the Word of God. Kung sa kingon sa Ginoo kaya through Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Dili kami mangahas nga itandi o ipakasama ang among kaugalingon sa uban. Ang context ni ay mga false teachers. Dahil matod pa sa mga false teachers ay sila ay duol gid sa Ginoo nga kuan gikay sila nang nangin Paul nga dili namo pangahas. Diha nga labihan ang pagdaig sa ilang kaugalingon, mga wala sila'y buot. So grabe no. Kung itandi nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban, mahulog ta dinhi, wala tay buot. Amen. Dahil mo ng prinsipyo, mga wala sila'y buot o
na nag-indigay sila o na nagtandiay sa ilang kaugalingon nga kaayo. So kung dilita kaayo ga amping sa pagtanaw sa atong media, atong mga cellphone, pag makita nato ang mga post sa atong sa atong mga kababata sa una ba kadahon sa ba pagtanaw nato nga uy walang lupig na gani ko mupasok dayon ang kuan na dayon bantayunon gayon. Amen. Muna nga matod pa tong usa ka pastor na ang media, labi na kini mga high-tech karon, mga AI, chat, GPT, magamit na sa maayo sa mga Kristohanon. Pero magamit sa mga dili maayo sa mga Kristohanon. Depende sa imong paggamit. Amen? Amen. Depende gina. Asa nato i-focus ang atong kaugalingon sa Hebrew chapter 12 verse 1 kay Jesus Christ lamang. Matod pa din isentro gid nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisantigan sa atong pagtuo sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan. Mao nang kung mahiwalay kita sa atong Ginoong Kristo, maimpas ang atong pagtuo. Amen. Dahil magduha-duha na dayon ta, mupasok na dayon tong deception dayon, bisan ang atong kaugalingon kita mismo ay ma-deceive. Diba? Matod pa ni Jeremiah 17 verse 9, kung ako nagkamali, ang atong kasing-kasing ay deceitful. Mandaraya sa Tagalog, sabi, mangingilad, sabi ni Saya. Mangingilad ang atong kasing-kasing. Nga gigikanan ang atong mga feelings. Dili taangay musalig. Do not follow your heart, dahil ang imong heart ay mandaraya. Follow the Lord Jesus Christ through His written word. Mao gina. Wa gi kay sipyat diha. Pero ang imo ganing kasing-kasing na isod yun. Na istorya. Ato ta sa showbiz. Ato ta sa showbiz. Si Brad Pitt di ay o si Angelina Jolie. So, nakailawan ako. Di ba si Brad Pitt, sa wala pa sila ni Angelina Jolie ay ang iyang asawa kinsa si sikat gyapon ng artista. Jennifer Aniston. Aniston. Hindi yung salida na? Guwapa nga babae, maayo, milyonarya gyapon, pareha sila. Pero nung makita niya si Angelina Jolie, gibati sila mas guwapa pa kini si Angelina Jolie. Mas okay pa ni. So, katagalan, nag-divorce sila ni kita to? Si Jennifer. Nag-divorce sila, o gipulihan niya si Angelina Jolie. Tanaw sa mga tao, guwapa kay si Angelina Jolie, galambi lang si Mota. Dili. Munang nagpagwapa daw sa iyang yung simot. Munang nagpagwapa daw sa iyang yung simot. Medyo baga. Medyo baga yung simot. Sigsig kayo sa nga, isa sa mga pinakasigsig na lalaki si Brad Pitt, milyonaryo. Dito na sila siguro nakita sa salida, naman sa salida. Mr. and Mrs. Smith. So dito sila nakita. So, nag-minyo sila. Pero nag-divorce na siguro sila, no? Nag-divorce na sila dahil matod pa ni Angelina Jolie, kasi Brad Pitt ba, Angelina Jolie, pag mata nila sa buntag, hantod sa pagsalop sa sa adlaw, gubot kaayo ang ilang kaminyoon. Pero nagsugod, tungod sa ilang gibati. Nanauntan tayo sa plaster na, pero tungod sa ilang gibati, manang mangingilad ang atong kasing-kasing. Matod pa ni Joel Osteen nga, follow your heart. Matod sa atong Ginoong Kristo nga, ang atong kasing-kasing ay mangingilad. Ato ging i-follow ang atong Ginoong Kristo through His written word. Amen? Amen. Gusto niyo pag-siumis pa? Amen. So, ang
kasina ay isa sa batasan nga nakahulog kang Satanas sa sala. Muning nakapabagsak ni Satanas nga siya ang creation sa atong Ginoong Diyos nga perfect in beauty. Perfect si Lucifer sa pag-create sa atong Ginoong Diyos. Ay lamang gisak pasok ang kasalanan sa iya nung siya ay nagkasala na. So, wala i-create sa Ginoo ang kasalanan, ang i-create sa Ginoo ang perfection, ang maayo. Ngunit ang maayo, iasikaso niya ang kasalanan mo nang nasira ang maayo. Isaiah 14 verse 14, matud pa ni Lucifer, musaka ako ibabaw sa kapanganuran o makigsama ko sa labing gamhanang Diyos. So, gusto niyang tapat sa Ginoo, mulabaw pa gani. Muna nga, nasina siya sa Ginoo. Sa pagkagamhanan sa Ginoo. Munang nag-desire din siya na musaka ako ibabaw pa sa kapanganuran o makigsama ko sa labing gamhanang Diyos. Apan gitambog kahinoon sa Siol, sa kinahiladman sa bunaw. So, delikado yun. Kung ang atong kaugalingon ang atong tan-awon. Sa mga unrighteous, ang hulagway na usap, they have a good life, nga murag sila hinoon ang gipanalanginan sa Ginoo. Tinuod gipanalanginan sila sa Ginoo, pero hamubo lamang nga panahon. Amen? Ang atong kinabuhi, mubo lamang kayo. Munang gingon ni Jesus Christ na makuha mo man ang karangyaan sa tito kalibutan kung ang imong kalak maadto sa impyerno, walay kwenta ang tanan. Dahil ang kinabuhi sa tao hanggang sa atong kapanahonan karon hanggang kuan na lang mga 90s, 85, 80 sa generation nato karon. Ang eternity nga ihatag sa Ginoo bisag dunay kahirapan karon kung ikaw dunay pagtuon nagasunod sa atong Ginoong Jesucristo, ang 1 billion years ay isa ka adlaw lamang sa Ginoo. Tinuod na? 1,000 years. Parang usa lamang ka adlaw sa Ginoo. Kung maghirap ang usa ka tao sa eternal punishment sa Ginoo, kawawang-kawawa siya. Ngunang dili nato ikabaylo ang bilyon nga kwarta kumpara sa atong eternal life nga ihatag sa Ginoong Jesucristo. Ikagawin ming Meredith ganina pag ako ni Meredith ipokong ganyan maghilak siya. So na they have a good life nga murag sila hinoon ang gipanalanginan sa Ginoo. Tinuod gipanalanginan sa Ginoo, sila gipanalanginan sa Ginoo, pero ang panalangin nga gihatag sa gitugot sa Ginoo sa ila ay mubunga og eternal punishment. Matod pa sa Psalm 73:4-5, padayon sa atong text, wala sila mag-anto sa kasakitan, likon ug maayo silang lawas. Mula ito si Ko. Nag-una siyang pagsikap sa Singapore, padayon din sa kuan, pero palusot lang to. Kay dini sa Manila, dagang kay maayong mga ospital, maayong mga doktor. So para makasibat siya sa kuan. So muna nga, wala daw ang mga unrighteous, mga dili matarong nga mga tao. So atong tanaw na, ang matarong nga tao ay nagasunod sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Jesucristo. Ang dili matarong nga mga tao, wala nagasunod sa atong Ginoong Jesucristo. Maayo man siya batasan, kung wala siya pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, dili gyapon siya matarong. Amen? So muna ang differentiate sa kuan. Muna ang kalainan sa matarong o dili matarong. Walay pagtuo sa Ginoo, dili matarong. May pagtuo sa Ginoo, mao na ang matarong. So, wala sila mag-anto sama sa nahitabo sa ubang tao, wala sila'y kalisdanan sama sa nihaguman sa uban. Nga naman, doon na sila'y kwarta. Amen? Dili sila mahadlong nga ugmaon sabay kaunong ka nako. So munang kadaghanan sa daghang mga Pilipino
Nagkakahat ang ga, una-una dahil nga, ugma, unsabay atong lungagon, unsabay atong kanon, ugma. Wala sila ni anak. Doon na sila kapayapaan pag ang hisgutan ay material na nabutang. Amen? Doon na sila kapayapaan. Pero ang ilang kapayapaan, kutob na liha. Kaya nagingon ang Ginoo, sa mga taong dautan, sa mga taong dili matarong, wala gid sila peace of mind. Munang, bisang kwartahan na sila, lagyan po sa kuha o kwarta. Maintain o padugangan pa. Maayong iyang kinabuhi materially, physically, financially, o guban pa, nga matawag na itong gipanalanginan sila sa Ginoo. Likewise, unrighteous. Mga hambugiro, mapahitason o daotan. Dili na nan. Naiuban mga kuhan, pero kasagarat yun mo ni sila. Nadali ka na nilang irokon. Ikaw sad nga, walay kwarta, mahadlo kasab kay kaso-kaso, lagi kay bawat. Kaso-kaso, unsa po, lagi kay bawat. So, mahadlo sad ta. 6-9, o busa gisulog nila ang garbo. So, manang garbo, kapayason kayo sila. Sama sa kuwetas o sa kabangis, sama sa biste. Sumukin na ilang adlaw-adlaw nga hulagway. Ang ilang kasing-kasing na puno sa kadautan o nagawas ang ilang hunahuna sa daotang mga laraw. Nagbugal-bugal sila sa uban o nagsultig daotan. Mapagarbuhon silang ng hulga na daog-daogaw nila ang uban. Namastama sila sa Diyos sa kalangitan o magarbuhong nagmandok sa mga tao dinhi sa kalibutan. So, maugin niyo yun. In reality. So, dinhin naman sa taspatarong. Nagpaulipon ang ubang mga katauhan sa Ginoo ngadto sa mga unrighteous na mga tao tungod sa ilang nakita. Kinsa to'y dagang kwarta? Ang walay kwarta o sa slave. Amen? Sa verse 10, tungod nini, bisan ang katauhan sa Diyos, nagtamod kanila, o daling mo tuo sa ilang ipanulti. Amen? Normal na. Nagani mga, balikon ko nagani mga politiko, gusto kong mag-born again Christian, dagan-dagan ay pa-shot tayo, selfie tayo. Hindi pa siguro daw. No? Hindi pa kadata. Pero wala man ato mabasa na sa Bible, no? Mga wala kayo lang ikon sa nani mga gamay na sa mga politiko sa ato sa kapanahonan sa atong Ginoo Kristo, pero wala kasi makuan. Matod pa niya kay Herod ka ng Pax. Tawag niya kay Herod kay Pax. Ano yan? So muna nga, dali ra mo to, bisag born again Christian, ngadto sa mga sapian. Pero dali na sila mo to. Dali na mo to. Amen? Kaya ang pobre, lisod kayo mag-gather. Mag-gather sa audience ang pobre. Pero ang sapian, dali ra kayo. Amen? Ang pobre, musulti, di kayo katuan, pero ang sapian, dali ra. Managingon din tungod nini, bisan ang katauhan sa Diyos, nagtamod kanila, nagtuo kanila. O daling mo to, misunod kanila o daling mo to sa ilang ipanulti. Tinuod dili. Tinuod oy. Busin ko din tugangan pa ginato ang hulagway sa mga unrighteous. They have abundant life o padayon nga miasinso sila. So grabe yun. Grabe yung tanaw ni Asap sa ila. To 11-12. Maingon sila, dili masayod ang Diyos ang labing halangdon, dili gayon mahibalo. Ingon niini ang mga dautan, kanunay silang hamugaway o nagkadagan pa ang ilang bahandi. Wala gina. Kung wa mo sa city, so ang atong Ginoong Diyos, dili man dahil na mo judge kiss-to-kiss basis. Wala ang Bible, tanawang kinatanay mga kiss-to-kiss basis diha. Na ay, mo na Ginoo nga pagakwanda,
nag-speech siya, yung audience, palakpakan niya yung audience, tapos parang Diyos daw siya. Tungkol kay giangkon niya ang glory sa Ginoo, gisilutan dahil siya sa Ginoo. Pero dili ingon ni ana ang tanan. Na ay ang Ginoo dili mo silot sa usa ka tawo, pero siguradong silutan gid siya sa pag-atubang niya sa Ginoo. Amen? Silutan gid siya. Munang Ginoo nga ayuhong gid ang atong mga sakit. Pero daghang mga tao bisan sa Biblia, nga dunay mga kasakit na wala ayuha sa Ginoo. Dunay mga passages na moayo ang Ginoo, dunay passages na dili niya gayuhon. Muna ang nakahibulungan gid ang Ginoo. Dili nato maarok ang misteryo sa Ginoo. Halimbawa, gibalik ko ni sa sulti ko na sa una si Elisha. Isa sa greatest prophet sa atong Ginoong Diyos. Siya ang kahalili ni Elijah. Si Elisha. Grabe. Pero ang gikamatyan ni Elisha, sakit. Wala si ayuha sa Ginoo. Pero nag-ingon ng Ginoo, ayuha niya. Labi na kiyang mga anak. Halimbawa, sa New Testament, kita ba itong sa Philippians, kauban ni Paul, nga nasakit. Tapos, wala gyapon ayuha sa Ginoo. Pero nag-ingon ng Ginoo nga ayuhon niya. Kaysa, mula nga dili nato mabutan ang Ginoo. Muna nga, kung na-promise sa Ginoo, tapos, gi-apply nato sa atong kaugalingon, dili nato makuha, ayaw pagmahay sa Ginoo. Kaya kung magmahay ka sa Ginoo, ang imong pagtuo nakasalalay sa promises sa Ginoo. Amen? Wala makasalalay ang atong paan. Managiguli hapa ko nga maayo o dili maayo, magsimba paghihapon ako sa Ginoo. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Yung akong gingon sa una nga, ang kamaayo sa Ginoo walang magdepende sa atong maayong kabutang usab. Bisag dili maayong ng atong kabutang, maayo gihapon ang Ginoo. Look at the corrupt government officials kung paano sila gi-prosper sa yawa. Di ba ang Ginoo nagpa-prosper sa ila yawa? O gitugutan lamang sila sa Ginoo. Amen? Gitugutan lamang ang ilang prosperity. Matod pa sa Isaiah chapter 48 verse 22, dili magmalinawon ang mga daotan ng ingon ang Ginoo. Promise ni. Pero anong daghan ng mamalinahon ng mga daotan? Ilang kung atong tanaw na sa mga mata sa Ginoo, kung gi-prosper man sila sa tibok nilang kinabuhi, kutob na sa mga pila hanggang pila ang ilang edad. Pagkahuman niya na, muani sila sa ilang binuhatan. Muani gayon sila sa ilang binuhatan. Makalusok na sila, nining kalibutan na, pero sa just nga Ginoo, sa justice sa Ginoo, dahil siya ang just God usab, dili gid sila makalusot. Silutan gid sila. Ingon sa Hebro, ingon sa Ginoo nga kuan kaayo kanang it is sa ingon nga masilutan kita sa Ginoo. Nga grabe kung kuan dahil ang Ginoo ay consuming fire. Mutupok siya sa iyang mga kaaway. Ipakita kini niya sa Bible, gihulagwan niya sa Bible, Lazarus and the rich man, isa na sa hulagway nga sunugo niya ang iyang kaaway ug ang iyang kaaway mubatig og sakit. Kung tagaan kag 1 million, 1 billion lang, 1 billion. Anong 1 billion o sa kwarto na siguro na ng kwarta, no? Tag 1,000. Kay kon good, 1,000 ka 1 million. Ang usa ka million nga 1,000 pila ka kuan. Makasulod sa karton kuan lang nang di kay dako. 1,000 ka inana di usa ka kwarto na 1 billion. Di ba? 1 billion is 1,000 million, tama? Okay, mo man nagikuan sa kuan, gigamit na ang kuan, condominium nga himuong kuan, himuong vault sa ilang mga kwarta. Lagi sa 1 billion lagi.
Ang 1 billion, usa ginakaroon. Kaya ang 1 million, ang 1 billion is 1,000 million. So, usa karon na. Kung usa ka kung usa ka karton nga gamay ang 1 million, 1,000 ka karton. Di usa ka kwarto. Depende na lang kada ko sa kwarto. Kaya kaning so, dili magmalinaon ang mga dautan, nagingon ang Ginoo. Gipadayon pa niya. Isaiah 57 verse 21. Wala gayoy kalinaw ang mga dautan, nagingon ang Dios. Malinaw kung sila kwan, doon na sila kalinaw, gamay lang. Tanawa na karon ko katong mga bilyonaryo, mga district engineer, mga unsa pa ng politician. Hayahay kay sila sa ilang kwan, pero karon medyo hatlok na sila. Kay, kung makuankin sila, priso makuha pa siguro ang ilang giimpok nga nakurako. Ecclesiastes chapter 5 verse 10, whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Kinsay naging ani? Ang pinakamayaman nga tao sa tibuok kalibutan before and after si King Solomon. Siya ang naging ani. Matod pa sa Ginoo, walay makalabaw sa imong pagka-wise. Walay makalabaw sa imong pagka-wealthy, pagkasapian. Before and after. So, gitistingan ni King Solomon ang mga agriculture, walay satisfaction. Mga profit, mga konsadya, kining kuan bitaw, kaning magic, ang singnalan na. Gitistingan niya, wala gyapon siya. Munang ang iyang conclusion dayon, this too is meaningless. Ang makasatisfy sa usa ka tawo, ang atong Ginoong Diyos na giyon. Amen? Kadaghanan sa mga tao, bisag nakabalo sila, na makasatisfy ang Ginoo na giyon, mao gyapon niya ang giapas, nga mahimo silang kuan. Puno sa kwarta mga ginang. Kung hatakan kag 1 billion, tagaan kag 1 billion, imo na ning 1 billion, pero ang imong eternal life, mawala sa sulod sa 24 oras. 24 hours. Kapalit 1 billion. Gastusin mo bisag asa ng 1 billion. Pero ang imong eternal life, sulod sa imong eternal life, kapalit ng 1 billion, mawala. Sulod lang sa usa ka adlaw. 24 hours lang. Musugod ka ka. Daw bisa, kung musugod ka sa 24 hours, mamatay ka. Wala ka eternal life. Eternal damnation kaya, inferno ka. Daw bisa 24 hours mo balik ang Ginoo, mo rapture. Yari kagyapon. Pero 1 billion. Munang giingon sa Ginoo sa Kristo, maangkon mo man ang tibuok kalibutan, pero mawala ang imong kalag, walay kapuslanan. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Kung wala ang Ginoo, ang kinabuhi is meaningless. Siya ang sentro sa atong kinabuhi. James chapter 5 verses 1 to 5, kamo mga dato panghilang o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan na mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nagadunot o ang inyong mga bisti gipangkutkot sa anay. Dinitas tumoy. Dinhi sa kalibutan, haruhay kaayo ang inyong pagpuyo. O nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Ihawon gid sila sa Ginoo. Kini nga prinsipyo mao gini. Ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, dili mga born again Christian. Yung munang giingon sa atong Ginoo sa Kristo, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. You must be born again. Pero ang atong religion, dili born again. Evangelical ang atong religion, ang anan. Kaya ang born again, gaingon ta nga dili man ang religion. Tapos butang nato sa bayoneta, religion. Isod kayo spellingon. Walay klaro ta.
Ang atong religion ay evangelical. Kaubanaan ng mga Trinitarian. Ang atong pagtuo lang, munang born again tungod sa, ang atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Munang John 3, chapter 3. Ang buong chapter ay mahitugon na sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ang dili born again, walay pagtuo sa Ginoong Kristo, mauni ang iyang kahinatnan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Ang iyang ngalan kung walang masulat sa aklat ng buhay ni Jesus Christ, asa siya paingon? Revelation chapter 20 verse 15. Kung sa gingon dito, itambog siya sa dagat-dagatang apoy. Sa Tagalog, lake of fire. Importante kayo ng atong ngalan ato sa atong Ginoong Kristo. Nga kita nailhan sa atong Ginoong Kristo dahil ang atong pangalan to sa iyang aklat ng buhay. Mahimo lamang ka na kung kita ay mituo sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo through John the Beloved, to all who receive Him, as in John the Beloved ay nangingon nani, to all who receive Him kay Jesus Christ, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Not in flesh, but tungod sa Espiritu Santo. Children of God. Tanan, mga tao, mitungo sa atong Ginoong Kristo, pero, o sa atong Ginoong Diyos, dili man tanan, daghan kayo, pero tuo-tuo lang. Dahil ang tinuod ng pagtuo, nagasunod sa iyang kabubuton. Paano nato masunod ay iyang kabubuton? Istadihan nato ang iyang kabubuton nga naa nasulat sa iyang written word. Amen? Munang mahimudayon nato nga pagkaon ang iyang kabubuton nga mao ang word of God. Kung lagoy sa matarong nga si Asap mao na ning tubag. Usahay Usahay atong question ang Ginoo sa atong dili maayo nga kahimtang. Ano to? Psalm 73:13-16. Busa wala di ay kapuslanan ang pagputli sa akong kasina. So nganong giprosper man sa Ginoo ang mga dautan nga usahay dili nangutanan na si kuno, nangutanan na si Asa nga busa wala pa di ay kapuslanan ang pagputli ko sa akong kasing-kasing o ang pagpaningkamot ko nga dili kabulingan sa sala. Kay bisan ang walang mutuo sa imo ay giprosper mo man. Gipaantos mo ako, O Diyos, sa timog adlaw o silutan mo ako matagbuntag. Kung nakasulti pa ako nining mga butangan, nagluhid unta ako sa imong katawhan. Dahil si Asaph ay isa sa mga inilang worship sa worship team ni King David. Kung gisultian niya ang mga wala pa kayo, di pa matyo sa pagto, mga piso to sila. So, kung isultian niya, ang nadili pa kuan, nagluib si Asaph sa iyang katawhan. Sa katawhan sa Ginoo mismo. Usa bisan tuod, og lisod kaayo, gipaninguha ko ang pagsabot niini. Sumuna nga, nganong ang mga Kristohanon na may mga pag-antos, ang mga sapian walang mga ipag-antos. Nga naman. Diba nagingon sa Ginoo nga ang atong mga pag-antos, disiplina, para maayos kita? Ang kalisdanan sa atong kinabuhi nining kalibutan ay siya sa discipline para muliwat kayo kita sa Ginoong Diyos nga nagdisiplina ka nato. Hebrew 12:5. Tingali nalimtan na ninyo ang tambag sa Diyos kaninyo isip iyang mga anak. Ang dili sa anak, dili nato anak, kaya ba natong disiplinahon? Dili no. May sumbong ta man, maaway ta sa parents sa anak kuan. Mao gyapon ang Ginoo. Ang dili wala mo to sa iya dili niya anak, dili niya disiplinahon. Munang akong gingon sa una nga trahedya kinahila. Muna nga kadalasan ang pag-prosper sa Ginoo sa walay pagtuo sa iya, motong gingon ni James, gituod sa Ginoo
para masilutan gid sila. Dahil dili na sila mamati. Munang gingon sa Romans chapter 1 hanggang chapter 2 o chapter 1. Romans chapter 1 tibok na chapter, basahan ninyo diya. Gitugod sa Ginoo para maparusahan gid sila. Kay dili na dahil sila motuo, dili na gyud bugahin ang ilang kasing-kasing. So maparusahan gid sila. Muna nga asa ba to? Kay verse 6, kay disiplinaon sa Ginoo ang iyang ginihinugma o kastigo niya ang tanan nga giisip niya nga iyang mga anak. Busa antusan ninyo ang mga Kristiyanan nga nagaabot kaninyo kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplina sa inyong amahan? So ang mga Kristohanon na walay kalisdanan, mangutana mo sa inyong kagalingon, anak ba ka ko sa Ginoo? Dahil kontrary na sa giingon din sa pulong sa Ginoo. Disiplinahon gid niya. Dili ba disiplina kita sa atong mga tawhanong amahan? O niana gitahon nato sila nan labaw pang adawaton nato ang pagdisiplina kanato sa atong espirituhanon nga amahan aron makabaton kita og kinabuhi. Usay ka mahay-mahay pata sa atong physical parents pero matod pa din mas dawaton nato ang disiplina sa atong spiritual parents nga atong Ginoong Dios. Verse 10, ang atong mga amahan dinhi sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lamang nga panahon. Oo, mubo lang ang panahon. Amen? Dahil pag naminyo ka, dili ka na kayo sinahon kay nagminyo ka naman. Pwera lang ko, kauban ka sa panimalay, kay mabantayan ka diyon, oy, dili ginana. Pero kung nagsipalit ka, di ka na madisiplina kayo. Pero hamubo lang daw na panahon, ug sumala lang sa ilang mahuna-hunaan nga maayo ka nato apan ng Dios, nagadisiplina ka nato alang gayon sa atong kaayuhan. Ang intention sa Ginoong Dios nga anong gitugot niya ang mga pagsulay kanato para sa atong kaayuhan. Aron mahimo kita matarong sama kaniya. Ata buliwat sama kaniya gyud. Matarong sama kaniya. Verse 11, sa panahon nga disiplinahon kita dili kita malipay hinuon mag-uol kita apan sa kaulahian kini nga disiplina makahatag kanato og kalinaw ba to? O kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay pinaagi nini matulin ang atong unsay matulin? Pamatasan. Matulin ang atong pamatasan. Kung maayo ang atong batasan, unsay mo sunod? Maayong binuhatan. Kung dautan ang atong batasan, unsay mo sunod? Unsay resulta? Dautan ang atong binuhatan. Importante kayo atong pamatasan. Kung nag-iingon sa ni Apostol Paul, sa atong Ginoo through Apostol Paul na your character must be like of Jesus Christ. Philippians chapter 2 verse 5. Ang atong batasan. Amen? Ayaw ikumpara sa uban ang atong batasan. Kaya mo lang gihapon to, indigay gihapon. Wala ko sa taong matarong. Ayun, bisan anaas siya sa Ginoo na. Midool siya sa Ginoo ug nasabtan niya ang kondisyon sa mga tao nga dili matarong atubangan sa Ginoo. So muning katubagan. Modool kita sa Ginoo para masabtan nato through His written word. Unsa gingon sa verse 17 to 20, mao nga miadto ako sa imong templo, O Dios, unya nasabtan na nako kung unsay mahitabo sa mga daotan. Ang ilang pag-asenso ni ay panandalian lamang, nining kalibutan na lamang. Bisag nag-antos kita ng mga Kristohanon, pero pag-graduate nato nining kinabuhi, basta nagpadayon kita sa kinabuhing Kristohanon, eternal nga kaligayahan ang atong maangkon kauban ang Ginoong Jesucristo. Amen? So, muna nga atong tanawon, makalusot man sila nining kalibutan sa ikaduha sa pag-atubang nila sa Ginoo, dili gid sila makalusot. Unsay buhaton nato kay luoy kayo ang tao ngadto sa impierno, magpakitabang ginagyo. Unsay buhaton nato, siyera nato sila sa pulong sa Ginoo kay basin makonvict sila sa Espiritu Santo ug madalan nato sila sa Ginoo. Amen?
Imo gayon silangan. Mahitabo sa mga dautan. Imo gayon silang ibutang sa danlog nga mga dapit o itugyan mo sila sa hingpit nga kalaglagan. Kalit silang mga laglag o mudangat kanila ang makalilisan nga katapusan. Sama sila sa danggo o Ginoo nga mahanaw sa kabuntagon, inigmatan nimo, malimot ka kung unsa sila nahisama. Ang ilang kinabuhi ay temporary lamang. Eternal destruction ang ilang. Matod pa ni Daniel chapter 12, sa katapusang mga adlaw, bangonon sa i-resurrect sa Ginoo ang tanang tao, ang uban ngadto sa eternal nga kinabuhi o ang uban eternal damnation. Kinsa kining maadto sa eternal damnation ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Matod pa niya dito, bulahan ang mga tao nga nagdala og mga tao sa ngadto sa pagkamataro. Sama sila sa mga pituon sa kalangitan do katugang kasi. Temporary lamang ang atong mga pag-adto sa ining kalibutan na samtang ang mga tao wala mosunod sa Ginoo, temporary na gyapon ang ilang worldly prosperity. Pero mubunga kinig eternal punishment. Amen? Sumunang gitrain nato ang atong kaugalingon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo para muliwat kita sa Ginoo, para paggawas nato, para magamit nato niya ang atong training sa Ginoo, magamit nato ngadto sa ubandagan atong madani ngadto sa Ginoo. So unsa ang punishment sa Ginoo? Isa na sa dinhi matud pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Thessalonians, kay kung unsa ang matarong maugayod ang buhaton sa Dios kanato. Paantuson niya ang mga nagapaantos kanato o kamo nga nagaantos papahulayon niya uban kanamo. May tabuon niya kini sa pagbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga anghel sa iyang palibot may nagdilaab nga kalayo ug silutan niya ang mga tao nga wala mo ila sa Dios. Una, wala ko ila sa Dios. Ug wala mutuman sa pulong sa Ginoo maayong balita. Wala mutuman sa gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. So unsa ang maayong balita? Ang maayong balita ay mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Diyos siya nga nagpakatao para himuon ang iyang kaugalingon na example sa kinabuhi dinhi sa kalibutan nga pagasundon sa iyang followers. Muna nga ang tanan niyang followers maging kagaya gid sa atong Ginoong Kristo, maay batasan. Amen. Unsa pa manamo nang hulagway sa atong Ginoong Kristo. Kini mahitabo. Silutan sila sa walay katapusang kalaglagan o mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayud nila makita ang iyang kahibulungang gahom. Kung mahibulag ang usa ka tawo sa Ginoo, ang Ginoo ay kahayag, di ba? I am the light of the world. Kung wala ka sa Ginoo, ngit-ngit mo nang ang impierno, ang isa sa hulagway sa impierno, mangit-ngit, mangiog nga lugar. Bisag na ay kalayo pero ngit-ngit. Ambot lang sa klase ang kalayo. Ngit-ngit man. Dagan kung unsa ang naa sa Ginoo, pag ang usa ka tawo mahimulag, dili na niya matagabtaman. Ibig sabihin, kung tuwa sila sa impierno, walay grasya, walay kalipay, dahil ang Ginoo ay joy ang Ginoo, walay kalipay dito dahil opposite lamang tuwa tanan. Muna nga delikado kayo ning gingon dinhi o mahimulag sila sa Ginoo o dili gayud nila makita ang iyang kahibulungan gahom. Kini mahitabo niya sa adlaw maabot ang Ginoo pagadayon sila sa mga anak. Mao kini ang hulagway sa mga matidon-anon anak sa Dios o sa mga tao nga gagamiton lamang ang Dios sa ilang kinabuhi o wala gayud makaila kaniya. Amen. Delikado yun ang impyerno. Kung wala kita'y relasyon sa Ginoo, impyerno gay kita. Matod pa sa John chapter 3 verse 36 nga ang tanan nga walang mutuo sa Ginoo, ang kabungot sa Ginoo
nagpabilin kaniya hangtod sa kahangturan. Ibig sabihin, maimperno gid siya o makatilaw siya sa punishment sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen? Dahil ang imperno mo ng eternal punishment sa Ginoo mo nang hangtod sa kahangturan. Eternal. Kung paano ang mga tao na ay pagtuo sa Ginoo, nagasunod sa Ginoo, eternal life, hangtod sa kahangturan kinabuhi kauban ng Ginoo, oposito sa walay pagtuo sa Ginoo. Muna nga, matod pa sa Ginoo, balikon ko, ang kalwasan sa katao, dili unya, dili ugma, kung dili, matod pa sa Ginoo, today is the day of your salvation. Karon mo yun, walay unya. Amen? So, dili kita masina sa mga tao. Muna nga, pag maktan ta sa video sa YouTube, sa mga kurap na mga kuhaan, di ta masina. Maluoy ta sa ila. Kaya ang ilang dangatan, kung dili sila maluwas sa Ginoo, dito kayo sa inferno. Kung kita, di na nato sila makita. Kung tuwa sa langit, dili nato makita sila sa inferno. Pero sila nato sa inferno, makita nila kita. Lazarus at the rich man. Ang rich man nga naato sa inferno, dahil walay pakialam sa mga silingan nakita nila si Lazaro na kauban si Abraham sa celebration, kumbida. Pero sila sila ni Lazarus, wala nila nakita sa inferno. Muna nga, dili yun makulangan ang atong kalipay kung tuwa ta sa langit dahil dili na nato makita ang punishment sa mga tao nga tuwa sa inferno. Busa paningkamutan ginato nga padayon kita. Bahala ulan-ulan, simpata. Pero dili maila ang tinud nga Kristohanon sa pagsimba kung dili padayon ta nga matinudanon. Paano maila ang tinud nga Kristohanon? Nga siya itinud nga Kristohanon? Kung dunay mga kalisdanan moabot sa iyang kinabuhi. Diha naging maila. Labi ng patay na. Labi ng antichrist na. Dahil musugod ka ba sa antichrist o dili ka musugod siya gusto. Kaya kung di ka musugod, pati ka maginya. So diha maila dayon. Ang kalisdanan ang magpaila sa Kristohanon nga tinuod o Kristohanon lang sa ngalan na walay pagsunod sa Ginoo. Muna ang kalisdanan sa mga Kristohanon, training na. Dahil moabot gid ang kalisdanan sa mga Kristohanon dahil muna ang gingon sa pulong sa Ginoo. So manindog ta mga igsoon atong padayon nga i-meditate ang pulong sa Ginoo.